Magandang buhay kabayan, it's me, ang Inday ng ina nyo. So meron po tayo sender. Ang sabi niya po, ito para sa mga sa mga mahilig makipag-chat po diyan sa Facebook or kung saan-saan po, mag-ingat-ingat po tayo Baka matulad kayo kay kabayan. Ito po ang sabi niya, pwede po kayo makausap saglit. Hingi lang po ako advice, please. Meron po akong friend military, ibang lahi. Ipapakita ko sa inyo yung picture niya mamaya. Magpapadala po siya ng documents sa akin na package niya daw po. I-send niya dito sa Hong Kong. Ngayon, binigay ko po yung address ko dito. Sabi po, send na raw niya. Sabi ko po, wala bang babayaran? Wala na raw po, pag na-receive lang. Ito nga daw ang babayaran. 16,720 HKD. Sabi ko po, wala po akong perang pang payment. Tapos biglang sabi daw nung kachat niya, 12 HKD na lang daw po. First, yung unang bayad, sabi. Tanong ko lang, need talaga ng package kapag ma-receive ng galing ibang bansa? Sabi raw, save ko raw po yung box, document daw po yon. Sabi ko baga para itago daw yung box na yon kasi document daw yon. Sabi nung kachat niya. Bayaran ko raw po, sabi niya. Ngayon meron pong Gmail sa akin, need daw po bayaran yung package bago ma-receive. O, di ba? Scam to eh. So ito nga yung na-receive niya message na this is inform you that the shipment is being held Hong Kong International Airport Customs Office for the ayan, 16,720. Ayan. Naka-receive siya ng message nga to. So nireplyan niya po. Ayan po. Nireplyan niya, sorry, sabi niya. I cannot pick up box, I don't have money, sabi niya. So ayun na nga, nangyari po kabayan. Natakot po ako sana matulungan niyo po ako. Wag po ba sana mabanggit ang name ko? Salamat po. Yung unang 16K, ngayon 12K na lang po. Kumbaga, nagbawas itong scammer na to. OFW relate, sabi. Tinatakot si kabayan na buhay niya. Yan. Sana matulungan niyo po ako please, paano pong gagawin ko? Block ko na po kasi siya sa WhatsApp. Sabi pa niya, tulungan ko po siya ng documents. Sabi po kasi niya, tulungan ko po siya sa mga documents. Pero may bayad pala. Yeah. Syempre nagalit ang Inday ng ina nyo. Ito yung reply niya, ang dami. Kasi hindi ko agad kasi nababasa yung mga message. Kung minsan natatabunan, yung mga, sabi ko, wag mong kukunin yan. Kako yan, call ka, scam yan. Kako, huhulihin ka ng pulis. Kako sa kanya. Di ba na? Ang dami ko sinabi, Sorry na ngayon ko lang nabasa, patingin ng combo nyo. Ayan nga. Pinatigay niya. So, ayan, sinabi ko sa kanya, scam yan. Sabi ko, gato yan. Tinatakot na po ako. Sabi niya, tumulong lang naman po ako. Na-receive yung package. Tapos sinabi sa akin, taga FBI daw sila, meron nag-chat sa akin, block ko agad. Ito yung conversation nila. Nagalit itong scammer na to. Sabi, you're making it so hard. Sabi, I don't have money, keep the box for me. Just 12 HKD. Ayan, Kung makikita nyo dyan ayan mga chat nila. I will pay you back. Stop saving that, okay? Stop saying that. Loko to. Tinatakot niya ako. Ayan Paano po yan? Wala naman po akong kasalanan doon. Na-receive lang naman po ang package niya dahil sa document daw lang niya. Ang akin lang po, bakit kailangan bayaran package? Tapos last price na 12 HKD lang daw. Ayan. Paano po yon? Ito yung pinakita niyang itong lalaking ito, yung nasa ko, picture ko. Ay, nasa likod ko po, ayan. Itong lalaki yan ang nagpanggap na kaibigan niya daw. Pero kachat niya to, I know. Kasi marami na pong ganito na mga nabiktima. Yung mga, kunya magpapadala ng package, and then, yung iba talagang kukunin po nila. Papadala ng package, kunyari may regalo ko sa'yo, kunin mo lang dito, and then ikaw naman, nasilaw ka sa sa ibibigay sa'yo, tapos bigla mo binigay yung mga pangalan mo, address mo, ingat-ingat din ha. Mga nagbayad pa dyan, yung iba pa nga po, malalaki pa kaysa dito sa 16, yung iba umaabot ng 30, ay mga nagbayad mga yan, in the end, wala, nga.
Tapos yan na nga, ginawa ko, block ko po siya WhatsApp, tapos meron po nag-chat sa akin ibang number, taga FBI daw, need ko daw i-receive yung package kung hindi dadalhin daw ako sa jail. Dahil lang sa package na yun, taga FBI daw siya yun, sabi. Gugulo siya nung kachat niya, para kunin lang yun, yung package na yun. Pero dahil sa binlock niya na, natakot siya. Mas camera na to, pinipili talaga siya magbayad. Diba? Ito yung last na conversation niya ata, "Black me, you will never see me yeah," sabi niya. "If anything happens to my box," yun, nagano na siya, nagalit na siya, ayun sinabi niya. "I regret loving you." Do sa huli. Ay, kaloka. Kaya sa mga may iba na pag-chat dyan, ha? Ingat-ingat po, dahil yan yung yung magpapahamak sa inyo, guys, ay kabayan. Ay, agad kayo nagpapaniwala sa mga gato, yung papadalan kayo ng package or documents. Ay, sa una na sila mabait, kabayan, okay? Lalo na kung marurupok kayo, paktay kayo kung marurupok kayo dyan, kabayan, ha? Tigilan nyo na pakikipag-chat. Ingat kayo. Marami pong nangyari sa ganitong sa ganitong sitwasyon ni kabayan na na-hold po at nakukulong po, kabayan. Pero ngayon, hindi natin alam kung ano na yung sitwasyon ni kabayan. Kung may nagtawag na ba sa kanya may tumawag na ba sa kanyang pulis o may pumunta na ba, hindi natin po alam. So abangan na lang po natin kung ano nangyari sa kanya. Hay, kaloka, nakakainis yung mga ganito sa kakahanap natin ng forever na mga ibang lahi. Ayan, na forever scam tayo, kabayan. Minsan naman din, sa kagustuhan din natin na maihaw ng buhay natin. Ayan, pupunta tayo sa chatroom, baka maging hawa sa mga ibang lahi, gano'n. Pero hindi, sila yung magbabaon sa atin sa problema. Tandaan nyo yan. Pero hindi ka man nila lahat. Pero minsan, talaga, kabayan, lagi yung ginagamit ang utak, hindi ang puso. Tandaan nyo yan. Lungkot naman kayo dito sa abroad, kabayan. Madadalan kayo ng video ko. Char! No? Kasi alam mo yun, yung meron nang nababalitang ito, meron na tong awareness sa mga ibang tao na marami na nabiktima ito, pero patuloy pa rin mga kababayan natin na tuloy pa rin sila na nakikipag-chat sa mga ganito, yung alam niyo yun, porket na alam mo yun, nasabihin sila ng napaka-sweet ng mga words, ayun, nadadala sila. Ayun. Ingat po sa kikipag-chat, okay? Hindi lahat po, kabayan, okay? Kainis eh. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.